Yan na naman tayo mga ka-PJ, no? Magandang umaga sa inyo lahat. At meron lang akong tip na isi-share sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan lang na may mga planong pumasok sa pagiging TNBS driver. Especially doon sa mga wala pang experience, no? Na maging jeepney driver man lang, taxi driver man lang, wala silang karanasan. Kaya dapat bago ka pumasok sa pagiging TNBS driver, panoorin nyo muna ang video na ito. Unang-una, pag pumasok ka dito at mayroon kang sariling sasakyan at yung sasakyan mo ay hinuhulugan pa lang, ilalabas pa lang sa kasa, nako, dapat tandaan mo na hindi madali ang pagiging TNBS driver, no? Kung nakikita nyo ako at sa ibang mga vlogger na napakadaling kumikita naman talaga, no? Basta masipag, matyaga. Pero hindi po madali yun. Napakahabang oras ang kailangan mong gugugulin, no? Para lang kumita. Baka mamaya, pag nandito ka na, mahihirapan ka. Marami ako mga kakilala na naging kaibigan ko na rin, kasama ko sa grupo, na akala nila ganun kadali. Nung nandito na, surrender, no? Yung sasakyan, sinauli. Kasi nga hindi kaya. Sanay lang kasi sila sa 8 oras lang na biyahe. Sanay lang sila na namamasukan lang sa mga kumpanya. Siyempre, pag mga ganong trabaho, may oras lang. 8 oras lang, no? Di ba? Mas mabuti kung gusto mo talagang subukan, no? Ang maipapayo ko sa inyo, kung kukuha man kayo ng sasakyan na hulugan, mas maganda kung subukan nyo munang makiki-boundary. Bakit? Bakit ka, PJ? Gusto ko nang kumuha ng sarili kong sasakyan, eh. May kakayahan naman ako, eh. Okay yan, ano? Meron kang pan-down. Pero ang problema, kung ang panghulog mo ay sa pagiging TNBS mo lang kukuhanin, wala kang ibang source of income, nako, mahirap yan. Lalo na kung hindi ka pa sanay. Okay? Kaya ang payo ko sa'yo, mas maganda, subukan mo ng maki-boundary para ikaw mismo yung maka-experience, masasabi mo kung kaya ko ba talaga to, no? Makakakuha ba ako ng panghulog ng sasakyan? Diyan pa lang, may experience mo. Kapag ikaw ay nakiki-boundary lang muna, di ba? Ikaw mismo ang magpapatotoo na kaya mo, di ba? Kasi katulad ng sinasabi ko, marami akong kakilala na sumuko. Parang lumalabas, expectation versus reality yan. Akala natin madaling kumita, no? Akala natin ganun lang kadali. Naku po, sa totoo lang, marami kasi nga napapahamak sa maling akala. Ano ba dapat ang meron ka para makasurvive ka bilang isang TNBS driver? Lalong-lalo na at baguhan ka pa lang. Una, dapat meron kang goal. Ano ba yung goal? Yun yung magsiset ka ng target kung magkano yung quota mo sa isang araw para yung biyahe mo consistent siya, no? Kasi meron kang quota, eh. Katulad ko, 5,000 yung minimum ko. Pero siyempre, pag sinipag pa ko, pwede ko naman dagdagan. Dapat hindi ako bababa ng 5,000 a day. Okay? Pangalawa, dapat meron kang baon. Hindi baon na pagkain, puro kasama yon. Baon na maraming pasensya. Kasi siyempre, unang-una, yung ating mga pasahero, kailangan nating pagpasensyahan yan dahil yung ating mga pasahero dapat ituturing natin na mga pansamantalang boss yan habang nakasakay siya sa'yo, no? At hindi lang yan, matraffic, mataas yung gasolina, mababa ang pamasahe, kaya kailangan meron kang pasensya. Okay? Ang pangatlo, no? Huwag mong i-consider na yung sasakyan mo ay iyong-iyo lang yan. Kasi iniisip mo, sasakyan mo yan, ikaw bumili. Huwag. Kapag pinasok mo na sa pagiging TNBS, isipin mo, yung mga pasahero mo, boss mo yan. Maraming mga pasahero na demanding, no? Pantayin ka, maraming mga chichiburitsi at chuchuchu, may pabili dito, di ba? Pero pwede mo siyang paliwanagan na hindi kayo pwedeng ma-delay kasi may oras yan, no? Oras ang binabayaran sa atin. At yung distance, yun yung binabayaran. Kaya paliwanag lang natin sa kanila ng maayos. Yung may paggalang pa din, ano? Kasi yung iba dyan, abusado talaga, eh. Papa-drive-thru, pero bawal talaga yun. Magpapa-drive-thru, bibili sa 7-Eleven, mag-withdraw. Merong iba dyan, gagawin ka, nagbubook 3 drop, tapos magbabayad ng mga bills niya sa Meralco. May ganon. Kaya pwede niyong palagan yun. Pero
sa mahinahon na paraan para hindi magkakaroon ng problema. So yan lang muna sa ngayon ang may share ko sa inyo, pero abangan nyo pa yung mga susunod ko mga vlog. So marami pa akong experience o mga tip na i-share sa inyo, kaya abangan nyo yan. O ingat mga ka-PJ.